Aminado akong galit ako sa'yo. Pero hindi ko kaya makita kang ikakasal sa taong hindi mo mahal. Wala akong pakialam kung ano man ang ginawa mo nun. Ang mahalaga, makakasama ulit kita. Dear Amihan Stories presents Babysitting the Billionaire's Twins. Written by Isan Cross. Buo na ang desisyon ko at hindi na magbabago yon. Magpapakasal ka sa anak ni Mr. Villamor sa lalo madaling panahon. Maautoridad na sigaw ng ama ni Camila habang kinakaladkad siya papasok ng kanyang silida. Dad, maawa naman kayo. Hindi ko kilala ang taong yun. Paano kung saktan niya lang ako? Pagsusumamo niya. Sundin mo ang utos ko para sa ikatatahimik ng lahat. Malakas itong sinara ang pinto. Dad! Dad, please! Kinalampag niya ang pinto pero hindi niya mabubuksan. Dad! Makinig naman kayo! Ayoko magpakasal sa lalaking hindi ko mahal! Dad! Humihikbi siya na paupo sa sahig at niyakap ang mga tuhod. Ano nang gagawin ko? Ang tigas ng puso niya. Kung nandito na sana si Mommy, hindi mangyayari to eh. Paano niya magagawang ibenta ako sa kalaban niya sa negosyo? Talaga ba laruan lang ang turing niya sa akin? Sa magkahalong lungkot, kaba at takot, ay hindi niya namalaya na nakaidlip siya. Nagising siya nang umitngit pagbukas ang pinto. Sinilip siya ng kanyang yaya na si Flora. Senyorita, Diyos ko, ano nangyari? Nag-aalala itong sinugod siya. Kumapit siya sa palda nito. Yaya, maawa kayo. Tulungan niyo akong makalis sa bahay na to. Senyorita, nangilid ang mga luha nito. Ayoko magpakasal sa taong hindi ko mahal. Itakas mo ko rito, please. Paano? Hindi ko kayang gawin yun. May impluwensya at makapangyarihan tao si Senyor Dizon, senyorita. Kahit tumakas o magtago kayo, mahahanap pa rin kayo. Huwag niyo nang ituloy kung ano man yung binabalak niyo. Mapapahamak lang kayo. Wala akong pakialam. Gusto kong umalis dito, lumayo sa kanya at hanapin ang kaligayahan ko. Pagod na ako kakasunod sa gusto niya. Maawa ka, Yaya. Tulungan mo akong makatakas dito. Hinaplos nito ang buhok niya, saka siya niyakap na mahigpit. Wala akong maisip na paraan para mangyari ang gusto niyo pero susubukan ko. Pagkatapos ng pag-uusap nila, ay natagpuan niya ang sarili sa bakura ng mansyon. Tahimik siya naglalakad palabas. Sandaling luminga-linga bago pumasok sa maliit na pinto. Mabuti at naaalala niya na may maliit na pintuan doon palabas ng kanilang mansyon. Madalas siya naglalaro doon nung bata pa siya. Nagkaroon siya ng pag-asa ng masalubong ang anak ng kanyang yaya. Hinila siya at iginiya palayo ng mansyon. Namalaya niyang bumabiyahe na siya papuntang Maynila, lula ng bus. Iniwan niya lahat ng mga luha sa Batangas. Samantala, ay 5th birthday ngayon ng kambal na anak ni Francis Galvez, kaya dumaan muna siya sa suking pastry shop bago dumiretso ng kanilang bahay. Medyo maluwag ang kanyang trabaho ngayon, kaya mayroon siyang mahabang oras para makasama ang mga ito. Good afternoon, Lily. Bati niya sa kaibigan tindera. Pwede ko na ba makuha mga pinakustomize kong chocolate cake? Good afternoon, Sir Francis. Opo naman, sandali lang po. Masayang wika nito. Huwag mo rin kalimutan ng sparkler candles paalala niya. Malapad ang ngiti nitong tumango bago siya tinalikuran. Hinugot niya ang cellphone at nag-scroll habang naghihintay sa gilid. Sumimangot siya na mabasa ang mga trending post sa mga kaganapan kahapon. Hindi naman siya interesado pero isang balita ang nagnakaw ng kanyang atensyon. Bagong chismis ulit tungkol sa kanyang nobya, pero hindi na bago yun sa kanya dahil isa itong sikat na aktres. Buhat noong namatay ang kanyang asawa ay marami na siya naging nobya, subalit agad naman siyang hihiwalayan kapag nalaman na may espesyal siyang anak. At tanging si Diana ang nagkaroon ng pasensya at handang alagaan ng kambal. Subalit habang tumatagal ang relasyon nila, ay nagiging malamig ito. Kaya plano niya ngayon na hiwalayan ito. Bumalik siya sa wisyo nang dumating sa Lily, bitbit ang kahon. Agaran niyang kinuha yon at nagpasalamat dito. Papalabas na siya nang biglang may bumangga sa kanya. Sa bilis ng pangyayari, ay muntik na malaglag ang cake. Mabuti't mabilis niyang nasaluyon. What do you think you're doing, miss? Hindi ka nag-iingat. Pasalamat ka, hindi nahulog ang cake ko. Singhal niya. Pasensya na ho, hindi ko po sinasadya. Taranta nitong hingin pa umanhin. Pinasadahan niya ito ng tingin. Kumunutan noon niya na makita na magulo ang buhok nito. Malalaki ang eye bags.
Maliit ang katawan na tila ba ilang araw nang hindi kumakain. Mahigpit nitong hinahawakan ng tote bag nito. Hindi ito mukhang masamang tao, kundi isang desperada na tila tumakas sa bahay nito. It's fine. Palalampasin kita sa ngayon. Pero mag-iingat ka dahil hindi lahat ng tao ay kagaya ko. Pagpapasensyahan ka. Umasta siyang lalampasan ito, subalit bigla itong kumapit sa shirt niya. Nakasalpok ang kilay niya nilingon nito. What now? Look, nagmamadali ako, miss, at hindi ako pwedeng magsayang ng oras. Kinagat nito ang nanginginig na labi. Pasensya na po. Kumislot siya nang bigla itong umiyak. Okay ka lang ba, miss? Sumingap lamang ito. Parang iniengganyo siyang kaawaan ito. Tumigil ka nga sa pag-iyak. Baka mamaya pagkamalang pa ako na. May kagagawan yan. Sir, tulungan niyo po ako. Ano ba maitutulong ko? Hihingi lang sana ako ng pabor. 3 araw na kasi akong palaboy-laboy dito at wala akong mapupuntahan. Ang masaklap pa, walang gusto magpatuloy sa akin. Bakit ka pa punta dito kung wala kang matutuluyan? Saang probinsya ka magaling at may uwi kita sa inyo? No! Tili nito. Maawa ka. Huwag. Ang reaksyon nito ay tila nakakita ng multo. Nanlaki ang mga mata niya. Don't be like that. Pinagtitinginan na ako ng mga tao dito. Please, tumigil ka na. Hinila niya ito palabas ng pastry shop. Sa'yo na lang to. Anya, sabay abot dito ng pera pero matigas sa umiling ito at lumipat ng posisyon. Hindi ko po kailangan yan. Basta huwag niyo po akong pauwiin, parang awa niyo na po. Ano pangalan mo at ilang taon ka na? Ako si Camila Dizon at 26 na po ako, sir. Hindi ako pwedeng umuwi sa amin hanggat wala akong trabaho. Tulungan niyo po ako. Parang pamilyar sa kanya ang pangalan nito. Napansin niyang pinunasan nito ang mga luha. Hindi ko alam kung magagawa ko yan. Kung gusto mo, pupunta ka ng DSWD. No! Hindi. Hindi pwede. Nainis siya sa matinis itong boses. Nakakasira kasi ng eardrums. Ano bang gusto mo? Kukunin kitang empleyado ko? Na hindi ko alam ang qualifications mo. Sir, pwedeng kunin niyo na lang akong maid niyo? Kahit ano pong ipagawa niyo sa akin, basta bigyan niyo lang ako ng trabaho. Please, sir. Kumurap siya. What? Ang demanding mo naman. Sige na po, gawin niyo na po akong maid niyo. Ha? Maid po, yung kasambahay. Masipag po ako't madaling matuto. Mahusay ako magluto, maglinis, maglabat, magbantay ng bata. Kayang-kaya ko ho yung serbisyo ng 24 oras. Please po, bigyan niyo po ako ng trabaho. Pakiramdam niya ay bumigat ang hawak niyang cake. Napanganga siya at na-impress sa pagiging matapang at confident ng babae, ganoon na rin sa despresyo nito. Napansin din niyang pinagkakatitigan ni sila ng mga taong dumadaan. 31 years na siyang nag-e-exist sa mundong ito pero ngayon pala siya nakakatagpo ng gaya nito. Look, hindi ko na kailangan ng maid ngayon. Puno na ang bahay ko. Kung gusto mo, mag-apply ka na lang sa mga restaurant o karinderya. Pasensya na, miss. Tatalikuran na sana niya ito pero hinarang siya. Idinipapa nito ang mga kamay. Walang balak na tigilan siya. Ikaw na lang ho natitirang pag-asa ko. Wala naman akong ibang hihilingin kundi ang matutuluyan lang. Tanggapin niyo na po ako, sir. Napabuntong hininga siya. Hindi kita kilala, miss. Baka mamaya may balak masama. Hindi ako pwedeng tumanggap ng kung sino-sino lalo't may kambal akong anak. Hindi po ako kriminal. Ang totoo po niya, Nay, taga-probinsya po ako at nakikipagsapalaran dito sa Maynila. Kaso ninakawan po ako. Kinuha ng mga snatcher ang bag ko kung nasa ng mga papeles ko. Maniwala po kayo, sir. Matagal niya itong tinitigan bago inilipat sa kabilang direksyon ng mga mata. Fine. Tatanggapin kita bilang kasambahay pero bilang yaya ka ng mga anak ko. But you will be under my watch. Kapag may nakita ko hindi ko nagustuhan, aalis ka agad, okay? Ang totoo ay naaawa siya dito. Hindi naman ito mukhang masamang tao. Sana hindi siya magkamali sa taong tutulungan niya. Bahala na lang. Tara na, sumama ka na sa akin. Sa kabilang banda, ay sekretong natutuwa si Camila dahil tumalab ang payo ng kaibigan niya si Cleofe. Bukod sa yaya niya ay isa ito sa mga nakakaalam na naglayas siya. Ito rin ang tagabalita sa nangyayari sa kanilang bahay. Kasalukuyang pinaghahanap siya ng lahat. Bukod sa tote bag na bitbit niya, ay wala na siyang ibang gamit na dinala. Masela ng pagtakas niya, pero salamat sa Diyos dahil napagtagumpayan niya. Pinayuhan siya ng kanyang kaibigan na maghanap ng mayaman lalaki, magpanggap na kawawang biktima ng mga hold-upper at pilitin itong pagtrabahuhin siya bilang kasambahay nito.
Ayon sa kotse na lalaking hinarang niya, ay halatang mayaman ito. Kaya sinunggaban niya at wala siyang pakialam kung sininghalan siya. Basta, huwag lang siyang ipakaladkad sa mga pulis. Ginamitan niyang acting skills at sa huli ay napapayag din. Malaking pasasalamat niya dahil sa dati niyang theatrical actress. Pero ngayon ay parang naging con artist na. Magtatago muna siya rito for the meantime. Sino ka? Nagising ang diwa niya nang umugong ang boses ng isang batang lalaki. Inosente nitong kinurap-kurap ang mga mata habang nasa likod ang mga kamay. Ang bago niyong yaya. Inunahan na siya ng boss niya bago siya makasagot. Dumating sila sa mansyon ng lalaki nang hindi niya namamalayan. At eksaktong may birthday celebration. Nasamyo niya agad ang amoy ng spaghetti at iba pang putahe ng pagkain na lumulutang sa ere. Napangangari siya sa ganda ng dekorasyon. Lahat ay kulay asul at parang under the sea ang tema. Happy birthday! Bati niya rito pero inirapan siya mula ulo hanggang paa. Pangit ang boses mo. Mukha kang pulubi. Siguro nagkamali lang si Dad sa pag-hire sa'yo. Kumibit balikat ito. Arger, she's not a beggar. She's your new nanny and you should respect her. Sa way ng tatay niya. Tama siya. At saka tawagin mo na lang akong Camila. Pangit naman ang pangalan. Pinsil nito ang ilong saka pinaypayan ng sarili gamit ang pamaypay. Ayoko sa boring na katulad mo. May dala ka ba laruan dyan? Kumunat ang noon nito. Hindi ko alam na birthday mo eh. Pasensya na. Next time magdadala ako ng regalo. Fire her, Dad. Wala siyang silbi. Hey, Naputol sa pagsasalita ang dad nito na may tumawag. Naputol sa pagsasalita ang dad nito na may tumawag. Francis, thank you for inviting us. Ang saya-saya ng mga bata makita ulit ang mga anak mo. Sabi ng isang babae sa bago niyang boss. Maraming bisita, maingay at abalang ibang kasambahay sa paninilbihan. Sandaling umalis si Francis at iniwan siya kasamang anak nito na sa palagay niya ay may pagkabuli. Maya-maya'y lumapit ang kamukha nitong bata pero sa malayo pa lang ay nalaman niya agad na hindi ito normal. Hindi mo ako pwedeng sasantihin dahil tinanggap ako ng dadyo para alagaan kayo. Rason niya. Alagaan kami. Hindi naman kita kilala. Kilala niyo man ako o hindi, responsibilidad ko na kayo ngayon. Pinakita niya ang braso niya. Papasanin ko na kayo. Oh, handa ng braso ko. Pero mukha kang mahina. Kaya mo ba kaming habulin? Nauubos na ang pasensya niya sa kabastusan ng batang ito. Ni hindi marunong gumamit ng po at opo. Subukan natin. Baka bawiin mo sinabi mo kapag nahuli kita. Liar. Aba. Ang bata-bata mo, pantalas na ng dila mo ah. Mukhang malaki-laki ang tatrabahuhin ko nito. Yayang balon. Sabat ng kapatid nito na sa tingin niya ay may autism, pero hindi naman nakatingala sa mga lobo. Oh, gusto mo ng balon? Marami doon oh. Gusto mo kulang kita ng isa? Tumungo ito at kinagat-kagat ang hawak na robot. Blue! Malapad ang ngiti niyang kumuha ng isa at mabilis na inabot dito. Look ko, nakakuha ko ng isa. This is for you, my little prince. Kaso bago nito nakuha ay inagaw yun ni Archer. Masama ang mukha ng uli. Bakit si Archie agad ang binigyan mo? Una kaya tayo nagkakilala. Ako rin gusto ko eh. Ama, amali ko ba na gusto mo pala ng balon? Pwede mo naman sabihin ang arte mo. Kumuha siya ng isa. Ibinalik naman ito kay Archie ang lobo at inagaw ang hawak niya. Pero wala pang isang minuto ay inupuan nito iyon kaya pumutok. Kailan ka ba magbibehave, Archer? Sumulpot ang dad ng mga ito. Kahit ngayon lang, pwede bang magpakabait ka muna? Nagpapadyak ito. Bakit si Daddy? Marami iba pa dyan eh. I don't like her. Sa tono ng pananalita nito ay tila dumeklara ng gyera laban sa kanya. Kailangan niya ng trabaho, kaya please magpakabait kayo at respetuhin niyo siya. Bumaling si Archer sa kanya. Matalim ang titig nito. Siguro, crush mo si Daddy kaya nandito ka. Uminit ang pisngi niya pero umira lang inis. Ha? Hindi ah. Nandito ako para sa trabaho at matutuluyan ko. Parang mauubusan ako ng dugo. Daig pa ng batang itong matanda. Sa isip-isip niya. Hey, that's enough. Saway ni Francis. Sandaling naghari ang katahimikan sa pagitan nila. Samantala ay hindi niya napansin na nilapitan siya ni Archie. Yaya, ate. Tawag nito sa may hila ng damit niya.
Tila matutunaw ang puso niya sa boses ito. Oh, narinig ko yun. Tinawag mo kong ate? Ang sweet mo naman. Sumimangot si Archer. Ako din, tatawagin kitang Ate Yaya, pero hindi pa rin kita gusto. Ikaw ang bahala. Kumindat siya. Huwag mong kalimutan ito, Ate Yaya. Kung di ka marunong maglaro, hindi kita kakausapin. Sisiw lang naman ang laro niya mga bata eh. May pa-challenge ka pa. Sarkastiko niyan tugon. Hindi ordinaryo ang laro niyan. Madalas may pa-mystery box yung inireregalo sa mga dating yaya niya. Kaya ikaw, kailangan mong mag-ingat. Paliwanag ni Francis. Hindi siya naniwala. Sus, walang problema. Challenge accepted. Walang sisihan ha. Inikot nito ang mga mata bago siya tinalikuran. Tumakbo ito palayo na sinundan naman ni Archie. Gusto pa rin bang maging maid ko o nagsisisi ka na? Si Francis yun na silang dalawa na lang. Malapad siyang umiti na mukhang ikinagulat ito. Ang kita mga anak niyo. Parang gusto ko na lang silang bantayan habang buhay. Hindi po ako nagsisising maging maid niyo, sir. Maraming salamat po sa pagtanggap. Yumukod pa siya. Napailing ito, saka tinalikuran siya imbes na magsalita ulit. Hindi rin bago sa kanyang ganong okasyon dahil anak mayaman din siya kaya komportable siya nakibagay hanggang sa matapos ang selebrasyon. Ikaw ang bagong yaya. Sita ng mayordoma. Medyo mataray pero mukha namang mabait. Sa tansya niya ay nasa mid-40s pa lamang ito. Opo, kakahire lang ni Sir Francis sa akin kanina. Sagot niya. Good luck. Tatalikuran na sana siya pero lumingon ito. Payo ko lang sa'yo. Mag-iingat ka't ingatan mo ang kambalalo na si Archie. Masyadong sensitibo yan. Yun lang. At saka huwag kang mag-alala. Mababait naman sila. Matalas lang talaga ang dila ni Archer pero makikinig naman kapag papagalitan. Tumangolan siya. Hindi kalaunan ay nasa maid's quarter ni siya para makapagpahinga. Tanging toothbrush ang dala niya na may 7 pirasong sundress at ilang underwear. Tanging ang mga yun lang ang nadala niya matapos niya sumibat pero hindi sapat yon kung mag-i-stay siya na matagal doon. Mukhang mayat maya ako maglalaba. Anya sa sarili. Mabuti na lang talaga tinuruan siya ng yaya niya ng mga simpleng gawaing bahay. Ayon dito, kahit mayaman siya, hindi pwedeng wala siyang alam sa gawaing bahay dahil kapag nawala ang lahat, ano na lang ang mangyayari sa kanya. Mabuti na lang talaga at nakinig siya, kundi ay hindi niya alam kung paano na siya ngayon. Magkahating gabi na at hindi pa rin siya makatulog kaya naisipan niyang bumaba para uminom ng gatas. Nasanay siya sa kanila na uminom ng fresh milk bago matulog. Malapit na siya sa kusina pero huminto siya sa paglalakad nang makarinig ng malakas na yabag at iyak. Imbes na matakot ay nilapitan niya yun. Ano nangyayari? Hey! Natuklasan niya na isa sa kambal ang naroon sa kitchen, sa harap ng refrigerator. Umiiyak habang nagpapapadyak at sinipa ang pinto ng rep. Cake! Gusto ko ng cake! Nasaan na? Hey, baby, hating gabi ngayon at hindi na tayo pwedeng kumain ng cake. Banayan niya saway. Lumakas ang pag-iyak nito sabay sabunat ang buhok. Ayoko matulog! I want cake! Cake! Banana cake! Itinapon nito ang hawak na kutsara at pasalampak na umupo sa sahig. Nagtatantrums pa rin. Wala siyang takot na nilapitan ito para patahanin. I'm sorry, baby. Naiintindihan kita pero sasakitan siyan mo kapag kumain ka ng cake. Gabi na, baka hindi ka matunawan. Pwede bukas na lang? Gagawin kita ng marami. Hey! Hinampas sa malititong kamay ang ref. Cake! Ginagap niya ang kamay nito. Banayan pero matatag para makuha ang atensyon niya. Okay. Look at Ate Yaya. Inhale. Exhale. Hey, look at me. Huminga ka na malalim. Hindi siya marunong sa ganoon pero susubukan niya. Madalas niyang pinapanood noon ng pinsan niya na inaalong autistic nitong anak tuwing nagtatantrums. Baby Archie, everything will be alright. Kakain ka na maraming cake bukas. Promise ko yun. Nagmatigas ito sa umpisa. Umiiyak pa rin pero sa huli ay unti-unting kumakalma habang humuhugot ng malalim na hininga. Sa huli ay pinakawalan nito ang nanginginig na hininga sa pagitan ng paghikbi. Hindi niya sukat akalain na mararanasan niya ang ganong eksena. Dahil buong buhay niya ay palagi siya mag-isa at pinapaligiran palagi ng kanyang mga yaya. Good job, baby ko. Proud na proud si Ate Yaya sa'yo. Let's go to bed na. Come on. Binuhat niya ito.
Lumingalinga muna siya sandali at eksaktong nasipat niya ang laruang dinosaur sa counter. Mabilis niyang kinuha yon at ibinigay sa bata. Imbes na cake, pwede bang ito muna? Gusto mo ba to? Si Dino gusto ka niya. Tignan mo, saka sabi niya, gusto ka raw niyang katabing matulog ngayon. Suminghap ito. Kinuha nga ang laruan pero galit pa rin. Gusto ko cake. Banayan niyang hinagod ang likod nito. Bukas, pagising mo, may naghihintay na sa yung cake. Okay na tayo ngayon? Niyakap nito ang laruan. Sumisinok pero hindi na umimik. Kaya naisipan niyang ibalik ito sa silid nito. Ibinaba niya ito sa kama at matyagang pinatulog. Paalis na siya ng silid ng kambal nang mapansing nagising si Archer. Natakot siya na baka tumakbo ito pero hindi naman ito ginawa. Sa halip ay binalatan lamang siya. Napailing siyang nilisan ang silid ng dalawa. Kinabukasan, hinanda niya ang baon ng mga bata. Nasa kindergarten ang mga ito. Ang gusto ng boss niya ay homemade ang ipapabaon sa mga ito. Hindi siya nahirapan sa paggawa dahil may personal chef si Francis. Ang trabaho niya ay siguraduhin lang na tama ang baon ng mga ito. Magkahiwalay ang eskwelahan ng dalawa. Sa regular school si Archer at sa isang special na facility naman si Archie. Ngunit inaatasan siyang samahan si Archer dahil mas kinakailangan nito ng atensyon kaysa kay Archie. May nurse din naman na nakaagapay kay Archie sa special school. Naging payapa sa umpisa ang eskwela pero biglang nagulo nang may umiyak. Nalaman niyang itinulak ni Archer ang klase nito nang inagawan ito ng upuan. Sa huli ay ipinatawag ng principal ang ama nito. Masama ang tingin ni Francis sa kanya habang binabagtas nila ang pasilyo matapos kausapin ng principal. Ang simple na nga ng trabaho mo, hindi mo pa nagawa ng maayos. Pasimula nito. Hindi mo ba naintindihan ang reminders ko na lagyan mo ng maraming mata ang batang yan? Sa kapabayaan mo, baka ilipat na naman siya ng bagong eskwelahan. Nayumot siya. Hindi niya gusto na siyang sinisisi. Ginagawa ko naman ang lahat ng gusto niyo, sir. Pero sana, wag niyo akong sisihin na kasalanan ko kasi sadyang pilyo ang anak niyo. Sumusobra na rin siya eh. Hindi ko alam kung paano niyo siya tinuturuan ng magandang asal. Hindi marunong rumespeto sa matatanda. Ang lakas ng loob mong sermonan ako ha. Bago mo ako pagsabihan ng ganyan, sana, alamin mo muna ang struggle ko bilang single parent. Yaya ka lang at wala kang karapatang pagsabihan ako ng ganyan. Alam kong tamang method ko sa pagpapalaki sa anak ko. Pasensya na ho. Pero sana magising kayo sa katotohanan. Hindi po magandang magpalaki ng isang bully na anak. Shut your mouth! Hindi kita guidance counselor para pagsabihan ako. Putol nito sa sinasabi niya. Sumakay na kayo bago pa magbagong isip ko. And you, Archer, you're grounded for a month. No toys, no tablet, understand? Dad! Ingos ito, saka binatuhan siya na masamang tingin. It's your fault! Tsaka binalatan siya. Tinirikan niya ito ng mga mata. Dapat siya magtimpi kung gusto niya magtagal doon. Wala na siyang mapupuntahan pa kapag nasesante siya. Kinabukasan, kanina pa nagmumura si Camila sa isipan. Ang totoo kasi ay hindi siya marunong mag-bake. Marunong siya magprito at maglaga ng itlog pero literal na pagluluto, hindi. Gumawa ka ng Hawaiian pizza. Handa ng crust. Lagyan mo na lang ng toppings. Siguraduhin mong masarap dahil yan lang ang kakainin nating hapunan ngayon. Pagkasabi niyo ni Francis ay tinalikuran na siya nito. Ano yan, Ate Yaya? Usisa ni Archer. Nang hindi siya nakasagot, ay nilapitan siya nito at itinapon ng pizza crust sa sahig. Sumusobra ka na ha? Saglit siyang kumalma nang pinulot yon. Alam mo, hindi ako nagagalit dahil tinapon mo to. Nag-aalala ako ngayon kasi lalaki kang may masamang ugali. Titignan kang masama ng lahat. Hindi ka magkakaroon ng mabuting kaibigan. Magiging mag-isa ka sa future. Ang mga batang mahilig mambuli ay hindi liligaya. Kung gusto mong ipakita sa lahat na malakas ka, pues gumawa ka ng kabutihan. Bumagsak ang balikat nito. Tumahimik siya at sinimula ng gawain. Huminto siya nang lumapit ito. Sorry po, Ate Yaya. Hindi na po ito mauulit. Kasalanan po lahat. Sana, gawin mo talagang sinabi mo. Gagawa ko ng pizza para sa dinner natin. Mabuti pa, samahan mo muna si Archie. Tumango ito at tumakbo. Napailing siyang ibinalik ang atensyon sa pizza. Isinalang niya yun sa oven at nilagay sa 200 degrees. Panonoorin niya sanang maluto pero biglang nagkagulo sa itaas. Maya-maya, may naamoy siya na tila nasusunog. Sumunod doon ay ang galit na boses ng kanyang amo. Camila! Po, sir. Hala, nasunog! Tinutup niya ang bibig na makarating sa kusina. You completely ruined our dinner tonight. Pati simpleng pagluto ng pizza, pabaya ka rin. Sorry po, sir. Hindi na po mauulit. Sorry.
Mapapakain ba na sorry mo mga bata? Kung nagluluto ka, dapat doon ka lang mag-focus. Hindi kung saan lupalop kang pumupunta. Tinignan ko lang saglit ang mga bata kasi The boys are fine. Mag-aaway lang yan pero magbabati naman agad. You think running back and forth will make you some kind of hero? All it did was waste food and my time. Hindi ko rin sila pwedeng pabayaan. Don't argue with me. Kapag binigyan kita ng responsibilidad, inaasahan ko makakaya mo yun. Hindi kalahati dito, kalahati doon. Maliwanag ba? Opo. Sumikip ang dibdib niya. Hangad niya lamang na maging maayos ang kanyang trabaho. Subalit tila sinasadya ng tadhana na sumablay siya. Good. I won't tolerate carelessness. Pagkasabi, kinuha nito ang cellphone at nag-order na lang online. Pwede naman pala yun eh. Bakit pa ako pinag-bake? Ang dami-daming kasambahay dito, ako lagi nabubunot. Sa isip-isip niya, minsan ang boss niya ang hirap ding espelingin. Hindi na dapat siya nagugulat kung bakit ganun ang ugali ng anak nitong si Archer. Kanino pa ba magmamana ang bata, kundi sa magulang? Kunting tiis, Camila. Mas okay na to kaysa maipakasal ka sa lalaking hindi mo gusto. Pagkalipas ng ilang oras, ay naguhugas na siya ng mga plato. Malalim siya nag-iisip kaya hindi napansin ang pabalibag na paglalagay ni Francis ng plato sa tabi niya. Napalundag siya sabay baba ng sponge. Hinabol niya ito nang magsimulang maglakad palayo. Sir, tungkol dun sa nangyari kanina. Yumuko siya. I'm really sorry po. Hindi ko po sinasadya na madismaya kayo. Mas mag-iingat na po ako sa susunod. Just don't let it happen again. The boys need someone they can rely on. Naiintindihan ko po. At yun naman pong ginagawa ko kaya nga. At huwag ka na rin sumagot ng pabalang dahil isa yan sa ikinaiinis ko. Kinagat niya ang ibabang labi para pigilan ang sariling sumagot. Wala naman siya magagawa. Amo niya ito. Buhat sa pangyayaring yun, ay lalo siya nag-ingat. Kahit na hindi siya sanay sa mga gawaing bahay at magbantay ng bata, ay ibinibigay niya ang best niya. Lumipas ang 1 linggo, hindi kalaunan ay napaamo niya si Archer at naging clingy si Archie sa kanya. Samantala, ang boss niya ay nabawasan ng pagrereklamo. Isang araw ay inutusan siya na gawan din ito ng homemade lunch at siya mismo ang person na maghahatid niyon. Bakasyon naman ng mga bata kaya pwedeng-pwede niyang gawin yun. Pitbit ang kanya nilutong pansit at minudo. Sa tulong ng chef sa mansyon, ay nagtungo siya sa opisina ng kanyang boss. Matatalim na titig agad ang ibinugad sa kanya ng mga empleyado. Binaliwala niya yon saka dumiretso sa sekretarya nito. Nandiyan ba si Sir Francis? Tanong niya. Tinaasan siya nito ng isang kilay. Oo, pero may kausap pa eh. Ganun ba? Pero kailangan kong ibigay sa kanyang tanghalian niya. Baka pagalitan ako. Kumalma ka, miss, kasi kausap pa niyang girlfriend niya. Tumango siya at nagpakilala na lang. Ako si Camila, ang yaya ng mga anak niya. Nice meeting you. Tinirikan lang siya nito ng mga mata. Hintay mo lang dyan si sir. Anyway, wala akong pakialam kung sino ka man. Nasa workplace tayo, hindi sa park. Yumuko ito at ibinalik ang sarili sa computer. Tinalikuran niya ito. Ginayang ekspresyon nito kanina habang naglalakad papunta sa isang sulok. Kala mo kung sino? Hindi ba uso dito ang may mabuting ugali? Bulong niya. Nagulat siya nang biglang bumukas ng malakas ang pinto. Nasamyo niya ang matapang na perfume ng babae na lumabas mula doon. Padarag itong naglakad at halatang galit na galit. Sinanyasan niya ang sekretary kung pwede nang pumasok. Inirapan lamang siya. Tinirikan niya ito ng mga mata bilang ganti bago pumasok sa opisina. Good afternoon, sir. Bati niya. What the hell do you want? Di ba sinabi kong wala na tayo? Magsasayang ka lang ng oras kakahabol sa akin. Sinuntok nito ang mesa. Si Camila po ito, sir. At hindi ko po kayo hahabulin unless kung may kailangan talaga ako sa inyo. No worries po. Napakurap-kurap ito na mula mukha ng nahimasmasan. Sino may sabi sa'yo na pupunta ka rito? Hala, may memory gap na yata si sir. Inutusan niyo akong ipagluto ko kayo ng lunch niyo. Gaya ng order niyo, pansit at minudo. Ano pong gusto niyong panulak? Dali, ako nang bibili. Tumahimik ito at tila inalala ang utos ito kagabi at saka tumayo. Niluwagan ng necktie at umupo sa sofa. Sumunod siya saka maingat na inilapag ang lunch box sa lamesita. Ngayon niya lang nalaman na may-ari pala ito ng malaking logistic company. Pwede na po ba akong umalis, sir? Tumayo siya matapos ihain ang pagkain nito. Mabilis na tumibok ang kanyang puso nang masalubong ang mga mata nila. At sino may sabi na pwede kang umalis? Sit down and help me finish the food.
Lumaki ang mga mata niya. Thank you po pero hindi po pwede kasi kumain na ho ako. I know you're lying. Umupo ka dyan at tulungan ako ubusin to. Dapat nga matikman mo rin ang niluto mo. Sayang naman ang effort mo, di ba? Sinunod na lamang niya ito. Nahihiya siyang kumain sa umpisa pero sumandok ito ng minudo at nilagay sa plato niya. Ano pang tinutunganga mo? Kumain ka na. Opo, salamat. Tsaka hindi niyo dapat akong pinagsisilbihan. Kaya ko naman po sarili ko tsaka iayan niyo po ako hindi girlfriend. Inangat nitong isang kilay. Just eat. Ang dami mo pang satsat. Kung ayaw mong kumain, ako nang magsusubo sa'yo. Napalunok siya. Uminit ang pisngi. Bago kinuhang kutsara at sinimulang kumain. Doon niya naramdaman na hindi aroganteng tao si Francis. Napaka-gentleman ito at komportable kasama. Mula noon, ay napadalas na ang pagre-request ito sa kanya na dalan ito ng pagkain at sabay silang mananghalian. Isang araw, napadaan lamang si Camila kasama ang kambal sa isang fine dining restaurant na makita nag-iisa sa mesa si Francis. Traffic lang noon at nasa loob sila ng sasakyan. Wala sana siyang balak na puntahan ito pero... Wait, si Dad yun, hindi ba? Itinuro ito ni Archer. Nanatiling walang reaksyon si Archie at tumango naman siya. Manong, park the car. Anito saka lumabas mula sa sasakyan. Hey, saan ka pupunta? Binuhat niya si Archie para habulin si Archer nang bigla itong tumakbo papasok sa loob ng restaurant. Dad! Bumalik ka rito, hoy! No, I want Dad! Bumalik ka sabi rito eh. Baka may kaditan dad mo. Archer, makinig ka naman. Ang tigas ng ulo mo. Natagpuan niya ang sarili na humihingal sa harap ng boss niya. Niyakap ni Archer ang ama at abot tenga ang ngiti nito. Samantalang si Archie ay nagkakawag sa tuwa. Daddy! Daddy, Yaya! What are you doing here? Gulit na tanong ni Francis sa kanila. Kinagat niya ang pang-ibabang labi. Hiyang ka na naman, sir. May memory gap ka ulit. Inutusan niyo ho kaming mamasyal ngayon. Saktong nakita kayo ng kambal kaya nagkagulo. Pasensya na sa abala. Uwi na ho kami. Sinubukan niyang hilahin palayo si Archer pero nagmatigas ito. No, don't touch me! Umuwi na tayo bago ka pagalitan ng dad mo. Bawal tayo dito. Pamimilit niya. Ayoko nga, ayoko. Dito lang ako. Umasta itong kakagatin ng kamay niya pero pinalo ni Francis ang kamay nito. Archie, sumusobra ka na. Sumama ka na sa yaya mo kung ayaw mo magalit ako. Saway nito sa anak. Kumibit balikat ito. Mahaba ang nguso na nagtiunang naglakad. Tumango lamang siya sa kanyang boss. Binuhat si Archie at hinabol si Archer. Nagulat siya nang may tumili na babae. Nabangga ito ni Archer at hindi sinasadyang matapon ang hawak nitong coffee milkshake sa damit ito. What the? Impakto mga bata! Mga salot! I'm running late na nga paharang-harang pa sa daan! Singhal nito. Namumula mga mata sa inis. Umandar ang galit sa sistema niya. Sinugod niyang walang modong babae. Pasensya na po, pero huwag niyo naman pagsalitaan ng hindi maganda ang mga bata. Hindi siya tumitingin sa daan. I hate clumsy kids, you know. Nalit na nga ako, sinira pa niyang damit ko. Tinignan nito ang sarili. Mga walang hiyang mga bata, nakakaasar. Magpreno naman po kayo sa pagsasalita. At saka hindi po nila kasalanan kung maliit kayo. Pasensya na po, bata pa yan at hindi niya intensyon na harangan kayo. Oh, wait. Pamilyar ang mga yan, ah. Ikaw bang bagong yaya nila? Mabuti naman tumagal ka kasama mga salot na yan. Kumunatan noon niya sa pagbabago ng ekspresyon nito. Naging madilim yon at puno ng pangalipusta. Sino ba ito para pagsabihan ng masama mga alaga niya? Kapal naman ang mukha nito. Hindi po sila mga salot. Paano yung masasabing salot sila eh? Hindi nyo nga sila kilala. Alam nyo, kayo mga haters sa mga bata. Hindi yun deserve na magkaroon ng anak at saka hindi kayo bagay sa langit. Watch your mouth, girl. Hindi mo ako kilala. Taas noon nitong sabi. And of course, kilala ko mga batang ito. Dahil girlfriend lang naman ako ng tatay nila. Nakipagtagisan siya ng tingin dito. Hala, pinikot niyo si sir? Wow ha, ang kapal po na mukha niyong asawahin ng tatay nila kung tatawagin niyo silang salot. Sa totoo lang, kayong salot dito eh. Paano kayong tatay yung ina nila kung masama ng tingin niyo sa kanila ngayon na magnobyo pa lang kayo ni sir? Move on na kayo, madam. Hindi kayo bagay ni sir. Ate Yaya! Ingos ni Archie. Hinihila ang laylayan ng damit niya. Tila nararamdaman nito na may masamang nangyayari. Umusok ang ilong ng babae. How dare you say that to me? Isa ka lang hamak na yaya, hampas lupa ka.
Wala kang karapatang pagsabihan ako. Bubuelta pa sana siya pero biglang umigkas ang kamay nito at nasalo iyon ang pisngi niya. Tumagilid ang ulo niya. Saka naramdaman ang pagkirot na ngayon namamagang pisngi. Ate Yaya, okay lang po ba kayo? Usisa ni Archer na napakapit sa skirt niya. Ngumisi lamang siya. Yan ang nababagay sa kagaya mong matalas ang dila. Tignan, that's enough, Diana! Galit na bulales si Francis. Madali mamukha nito nilapitan ng nobya. I gave you one last chance, but now you've lost it. I never thought you will look down on my children. Francis, magpapaliwanag ako. Mali ang nakita mo. Ginalit lang ako na babaeng yan ang kapal na mukha. Ang kapal na mukha mo. Kung sa pakapalan ng mukha ay mas makapal ang iyo. Matagal na ako nakipaghiwalay sa'yo. Pero ito, pinipilit mo ko. Hindi na ako tangagaya ng dati na kaya mong paikuting babae. Wala ka nang may dadahilan pa ngayon na nasaksihan ko ng totoong ugali mo. Francis, please. Shut up! Tama sinabi ni Camila. You'll never be the mother of my children. I despise women like you. Women who hate children. Get out of my sight. Crawl back to whatever pit you came from. And don't you ever dare show your face to me again. Let me explain, please. I said get lost. Itinulak nito palayo ang babae. Subalit nagmamatigas. Pilit pa rin itong nagpapaliwanag. Let's go, Camila. Nagsasayang lang tayo ng oras dito. Baling nito sa kanya. Agad siyang sumunod kasama ang kambala. Pagkaapak nila ng mansyon, ay agad siyang hinila ni Francis sa kusina. Kumuha ito ng ice pack sa freezer at init siya sa kanya. Agad yan naman yun nasalo. Put that in your face. Nadamay ka pa dahil sa akin. Anito sabay sandal sa kitchen counter. Nakangiwi siya ng alumbaba sa mesa. Wala po kayong kasalanan dito, sir. Premyo ko lang to dahil pinagtanggol ko ang kambal. Hindi ako kalain na may mga babaeng masama ang tingin sa mga bata. Sana karmahin siya. Nakarma na pala. Thank you, sir, ha? Natuod ito. Thank you. Saan? Thank you kasi nakipag-break kayo sa kanya. Nakangiting napapailing ang boss niya. Maya-maya'y dumating ang kambal. Nag-aalalang sinugod siya ng yakap ni Archer. Kinakagat naman ni Archie ang kuko habang nakatingin sa kanya. Ate Yaya, okay na po ba kayo? Usisa nito. Yumuko siya at pinisil ang pisngi nito. Huwag kang mag-alala, malayo to sa bituka. Mawawala agad ang sakit. Mabuti pa, kumain na tayo. Alam kong gutom na kayo. Kapag makita kong babae yun, umanda siya dahil sisipain ko siya sa puwet. I'm gonna make her pay. Ani Archer. Kinuyong pa ang mga kamay. Natawa na lamang sila ng boss niya. Bad yan, Archer. Huling ka ng pulis kapag ginawa mo yun. Come on, let's eat. Kinagabihan, pinatulog niya agad ang kambal. Gaya ng nakasanayan niya, ay nagbasa ulit siya ng storybook para sa mga ito. Pero hindi niya namalaya na nakaidlip siya. Kapag kuwan, ay nagising siya sa kaluskos ng kumot. Matulog ka na rin sa kama mo, Camila. Utos ng boss niya. Sorry, nakatulog ako. Natatakot siya na baka nakanganga siya at tumulo pa ang laway niya. Nakakahiya. Wala yun. Alam ko na pagod ka. Bumangon ka na at magpahinga sa kwarto mo. Salamat po, sir. Tumayo siya at nag-iinat-inat na naglakad palabas. Huminto siya sa pintuan at nilingon ito. Naantig ang puso niya na makita itong kinumutan at hinagikan sa noo ang kambala. Sa hindi malaman dahilan, ay biglang umiba ang tibok ng puso niya. Naisip niyang ito ang ideal man niya. Perpekto ito para maging asawa. Kung pwede lang sana ay pipikutin niya ito at dalhin sa harap ng mga magulang niya para matapos ng problema niya. Napailing na lang siya sa mga naiisip. Nagising si Camila ng alanganing oras nang mag-vibrate ang kanyang cellphone na isinuksok niya sa ilalim ng kanyang unan. Oh, anong problema? Bad news, Besh. Nasa Maynila ng mga tauhan ng dati mo. Saan ka ba napadpad? Kailangan mo mag-iingat dyan. Siwalat ng kaibigan niya. Sumikip ang kanyang dibdib. Sinakluban siya ng pangamba at takot. Nalilito siya kung ano ang gagawin. Nasa Makati ako ngayon. Gaya ng sinabi ko, nakakita ko ng taong pinatuloy ako at nagpapanggap akong yaya. Besh, ano gagawin ko? Hindi niya ako pwedeng hulihan tsaka mananagot ako sa amo ko. Ayokong sirain ang tiwala niya. Wala rin akong ideya kung ano mangyayari, Besh. Just make sure na hindi ka nila mahuhuli. I'm sure kilala mo naman lahat ng tauhan ng dad mo, di ba? Nanuyo ang lalamunan niya. Nahihilo siya. Mabuti pa, matulog ka muna. Ipagdadasal kita na sana walang mangyaring masama sa'yo. Huwag ka lang talaga magpapahuli. At saka malawak ang Maynila kaya baka hindi ka nila makita. Dugtong nito.
Napahugot siya ng malalim na hininga. Saglit na tumingala sa madilim na kisame saka napagpasyahang bumangon. Dumiretso siya sa kusina para uminom ng tsaa na pampakalma. Natigilan siya na makita doon si Francis. Nagtitimpla ito ng kape at nakasuot ng itim na sando. Camila, hindi ka rin makatulog? Tumango siya. Binabangungot yata ako. Pero okay ako sir. Ganito ako tuwing pagod. Pwede po bang magtimpla ng tsaa? Tumango ito at binigyan siya ng space para magtimpla. Kapag kuwan ay nagsalita ito. Tara sa garden, masarap ang simoy ng hangin doon. Makakatulong para makatulog ka. Ay, kabayo. Opo. Buong akala niya'y umalis na ito. Naramdaman niyang tila may mga paru-parong nagliliparan sa sikmura niya. Laking pasasalamat niya dahil madilim, kaya hindi nito makikita ang pamumula ng pisngi niya. Sunod-sunod siyang humugot ng malalim na hininga matapos niyang umupo sa bench katabi si Francis. Umiba yata ang tibok ng puso niya na maamoy ang aftershave nito. Hindi lang ito gwapo, mabango rin. Pasensya na ko, pati ikaw nadamay sa gulo kanina. Natigilan siya. Wag po kayo mag-sorry sa akin, sir. Kasalanan lahat ng babae yun. Hindi ko inakala na may nag-e-exist na ganung uri ng tao. Nakakagigil. Maliitin ba naman ang mga alaga ko? Parang type ko na yata ngayon ng mga palaban. Hindi ka lang yaya nila, bodyguard ka rin. Thank you for defending my children. Bigla siya nahiya. Naliilang siya tuloy na inumin ng tsaa. Ako yung tipong hindi hayaang masaktan ng ibang tao ang mga taong importante sa akin. Hindi niya maitatanggi na napamahal na siya sa mga bata. Napansin niyang kalmado itong sinimsimang kape. Umiinom kayo ng kape para makatulog? Ang weird niya naman. Kung ako yan, hindi na talaga ako makatulog. Ewan ko ba sa katawan ko. Ganito ako tuwing tensyonado. Kape agad ang hinahanap ng sistema ko. Pero wala kang dapat ikabahala kasi decaf naman to. Dapat siguro na hindi ka uminom ng kape. Hindi lang po ako sanay. Ang totoo, mas gusto ko ang hot chocolate. Kaya pala ang sweet mo. Mahilig ka pala sa chocolate. Napahagikik siya sa joke nito. Comfort food ko po yun. Ay, drink pala. Natawa siya. Sandaling naghari ang katahimikan. Naubos na niya ang tsaa pero nahihiya siya magpaalam. Sa katunayan ay wala siyang balak umalis dahil mas gumaan ang loob niya na kasama ito kaysa sa pag-inom ng tsaa. I never expected that. I fell in love with that kind of woman. Nandoon sa kanya lahat ng qualities na gusto ko pero habang tumatagal, lumalabas ang tunay na kulay niya. At sa tulong mo na, patunayan ko yun ngayon. Ang hirap humanap ng babaeng katulad ng dati kong asawa. Araw-araw, dinadasal ko na sana matagpuan ko ng tulad niya pero malabo talaga. Lahat dito. Pero bigla ako na-realize na may pinadala pala siyang anghelan sa katauhan mo yun. Inobserbahan kita araw-araw at natanto ko na ikaw yung hinahanap ko. Simula nung dumating ka, nagkaroon ulit ng katahimikan sa bahay. Nagkabuhay ang mansyon at naging mabait ang mga bata. Camila, binago mo kami. Lalong-lalo na ako. Po? Isa ka sa mga dahilan. Kaya nakipaghiwalay ako kay Diana. Ha? Hindi ako nakikipagbiruan ngayon. Seryoso ako. Nung una nalilito ako sa nararamdaman ko pero ngayon, kumbinsid na ako. Na gusto kita. I love you and I don't know why. Yeah, I fell in love with a stranger I met at a pastry shop. Someone who begged me to be my maid without knowing who she really is. But I don't care anymore. Namalayan niya na nakatitig ito sa kanya. Napalunok siya at kinapos ang paghinga. Dumobli yata ang problema niya. Sir, baka nalilito lang kayo sa feelings niyo. Baka hindi ako yun. Isa lang akong maid, isang probinsya na muntik na maging pulubit, isang taong hindi niyo alam ang tunay na pagkatao. Mahal kita kahit sino ka pa. Matigas siya na pailing. Sabihin niyo hindi ito totoo, sir. I'm sincere. I'm sorry. I can't like you back. Hindi ito tama. Hindi ko deserve ang pagmamahal niyo, sir. Lumukot ang mukha nito. Alam ko nagulat ka lang pero seryoso ako. Pwede ba kita ligawan para maniwala ka sa akin? No, sir. Oh God. Lumundag siya patayo. Kailangan mo na siguro matulog, sir. Pwede na ba ako mauna? Camila. Ayoko, sir. Hindi pwede ito. Pasensya na. Nilayasan niya agad ito bago pa lumala ang sitwasyon. Umaapoy sa kaba ang buong katawan niya. Nahihilo siya sa kalituhan at sinasakal siya ng takot.
Paano kung malaman nito ang tunay niyang pagkatao? Paano kapag nalaman nitong nagsisinungaling siya at may isang taong naghihintay na pakasalan niya? Sa sumunod na mga araw, ay nagpanggap siya na parang walang nangyari sa pagitan nila ng boss niya. Ipinagpatuloy niya ang normal na gawain, ngunit habang tumatagal, ay lalo siya nahuhulog dito. Hindi niya kayang itanggi ang totoong pagtingin niya dito. Nahihirapan siyang iwan ang pamilya nito. Doon niya kasi naramdaman ang tinatawag nilang tahanan. Samantala, nagtungo sa Dubai si Francis. 1 linggo siya doon para sa kanyang negosyo. Ngunit ginugulo ni Camille ang kanyang isipan. Umuwi siya na may sangkatutak na pasalubong na tsokolate. Nagsalubong ang kilay ng dalaga nang inabot niyang isang bag ng tsokolate dito. Papatayin niya yata ang kambal niya sa diabetes, sir eh. Anito. Para sa'yo yan, hindi para sa kanila. Nakalimutan mong ako mismo nagbawal sa kanilang kumain yan. Tanggapin mo na, para talaga sa'yo yan. Kumisdot siya na makitang bahagya itong ngumiti. It seems that you like this. Masuyo niyang wika sabay kuha ng kamay nito upang iabot ang bag. Okay lang ba kung i-spoil kita ng ganito? Huwag po sana kayong ma-offend. Hindi ko po matatanggap to. Kinabig niya ito bago pa humaba ang litanya nito saka mahigpitan ni Yakap. I really miss you. Bitawan niyo ako, sir. Nakikita tayo ng mga bata. Kinindatan niya lamang ang dalawa sa likod nito. Hindi umimik pero tila nagustuhan ang pinapanood. They're happy to see their future mom being hugged by their dad. Nanginig ito. Hindi nakakatawa ang biro niyo. Can we still like this for a while? Parang hindi ko yata kayo mawala sa tabi ko kahit isang sandali lang. Huminto sa pagkawag ang dalaga. Natuwa ang puso niyang kanina pang bumabayo na mabilis. Sa wakas, pinagbigyan din siya ng babaeng minamahal. Binaliwala niya ang kambal na kanina pang sinisipa ang binti niya at dinama ang init ng yakap ni Camila. Sana ay wala na iyong wakas. Subalit lahat ng magandang simula ay may nakalaan yatang kalungkutan. Makalipas ang ilang araw, nasa Mind Museum sila at kanina pang hindi matahimik si Camila. Nasa pampublikong lugar sila at malaki ang tsansa na mahuli siya ng mga tauhan ng dad niya. Kumalat na mga ito sa buong kamay nilaan at hindi niya alam kung saan nagtatago. Naglalakad sila sa sidewalk nang mapunanan siya ni Francis. Buhat ito si Archie na abala sa pagkain ng peach mango pie. Samantala ay hawak niya ang kamay ni Archer. Okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Tanong nito. Wala, okay lang ako. Namumutla ka eh. May lagnat ka ba? Baka mamaya matumba ka. Dali-dali nitong ipinatong ang palad sa noo niya. Wala akong lagnat, huwag kang mag-alala. Ganito ako tuwing dadating ang dalaw ko. Ngumiwi ito. Babae ka pala ngayon. Next time, sasabihin mo na agad para hindi na ako nag-aalala. Parang nobyo niya itong umasta pero wala naman silang label. At itong sitwasyon nila ngayon ay para talaga silang pamilya. Naikuyom niya ang mga palad at mabilis na iwinaglit yun sa kanyang isipan. Mabuti pa siguro umuwi na tayo. Sa susunod na lang tayo pumunta sa Little Venice. Hala sir, okay lang ako. Sayang naman kung hindi makakapunta ang mga bata. Tama si Ate Yaya, Dad. Sayang tsaka gusto kong sumakay sa gondola. Buwelta ni Archer na kanina pa pala nakikinig sa kanila. Nasa himig nito ang panghihinaya. Fine, fine. I will do what you want for my little prince and for my lovely queen. Uminit ang pisngi niya. Akma niyang kukurutin ang braso nito nang biglang lumipad ang lobo ni Archer. Ate Yaya, ang balon ko! Hikbi nito. Hindi siya nagdalawang isip na habulin yon at ginawa ang lahat para makuha. Napagtagumpayan niya, kaso ay natisod siya at bumangga sa likod ng lalaking tahimik na naglalakad. Oops, sorry po. Natigilan siya na lumingon ng lalaki. Pamilyar ito pati ang kasama nitong lalaki at babae. Senyorita? Senyorita Camila, kayo nga! Oh, salamat sa Diyos. Natagpuan ka rin namin. Tiyak na matutuwaan doon. Hindi ako si Camila. Tsaka hindi ko rin kayo kilala. Baka nagkakamali lang kayo. Pagsisinungaling niya. Sumimangot ang mga ito. May inilabas sa litrato ang babae at pabalik-balik na kinumpara ang mukha niya sa mukha ng babae sa larawan. Hindi ako pwedeng magkamali. Ikaw mismo si senyorita. Pareho kayong kumilos at magsalita. Nagmamakaawa kami. Sumama ka sa amin. Umuwi ka na. Nagkakasakit ng ama niyo. Hindi ko alam ang pinagsasabi niyo.
Hindi ako sa Camila at ulila na ako. Tanggi niya. Papo kayo. Lulubog ang asyenda ko, hindi kayo babalik. Pakiusap ng lalaki. Ito ang personal bodyguard ng dad niya. Wala akong pakialam. Mamamatay ang dad niyo kung hindi kayo uuwi. Nayanig siya. Hindi niya yata kaya mawala ang natitirang magulang niya sa mundo. Kahit na pangit ang ugali noon ay ama niya pa rin ito. Inuuto niyo lang ako. Hindi totoong mamamatay si dad dahil mas malakas pa sa kalabaw yun. Sabi mo hindi na ako babalik dahil may pamilya na ako dito sa Manila. Bahala siya sa buhay niya. Hindi ka namin inuuto. Paninindigan ng bodyguard. Kailangan kayo ng ama niyo. Lumulubhang karamdaman niya. Kailangan niyo nang bumalik. Naalala niyang ilang buwan na pala siya kina Francis. Umigting ang panga niya dahil labag pa rin sa loob na umuwi. Uuwi ako kapag ipinakansel niyang kasal namin ng anak ni Mr. Villamor. Malinaw? Po namin na naman desisyon nandun. Sumama ka na muna ngayon para mapag-usapan niyo. Tinangka siyang hawakan ng isa pero pumugsi siya palayo at tinapunan ito ng matalim na titig. Hindi ako uuwi hanggat hindi siya pumapayag sa gusto ko. Sabihin niyo na ipakansel niya muna ang kasal. Mahigpit ay pinag-uutos nandun na dalhin namin kayo pauwi sa ayaw at sa gusto niyo kapag nakita namin kayo. Pamimilit ito. Ayoko! Nagsisigaw siya nang bigla siyang binuhat na parang sako ng alalay nitong lalaki. Ah! Ibaba niyo nga ako! Bitawan niyo ako! Francis! Senyorita, wala po kaming masamang intensyon. Napatid ang pagsasalita ng kanang kamay ng ama niya nang bigla itong sinuntok ni Francis. How dare you touch her? Humihingal na saad ng lalaki. Akala niyo siguro palalampasin ko kayo. Bitawan niyo si Camila kung ayaw niyong pagbabalayin ko mga buto ninyo. Sino ka ba? Sino rin ba kayo? Anong gusto niyo kay Camila? Mga tauhan kami ng ama niya, senyorita. Senyorita? Yan ang tawag namin sa kanya dahil anak siya ng amo namin. Kung sino ka man, nakikiusap kami na umalis ka sa harapan namin. Malamang, itong kinuhang bodyguard ni senyorita. Sabad ng babae. Hoy mister, ayaw namin ng gulo. At saka tapos ng trabaho mo dahil pauwi na namin siya. Hindi ko siya bodyguard. Pagwewelga niya pero wala ni isa ang gusto makinig sa kanya. Hindi niya ako bodyguard dahil ako ang boss niya. Yaya siya ng mga anak ko at matagal na siya nagtatrabaho sa akin. Paliwanag ni Francis. Tumawa ang tatlo. Patuloy siya nagkakawag hanggang sa binigyan siya ng pagkakataong bumaba. Bumida ang babae para ipakilala ang tunay niyang katauhan. Niloloko ka lang niya, mister. Siya si Camila Dizon, ang anak ni Teodorico Dizon. Isa sa pinakamayaman na hasyendero sa Lipa at nakatakda ng ipakasal kay Mr. Villamor. Humihingi kami ng paumanhin sa idinulot niyang pinsala sa inyo. Kasulukuyan namin siyang hinahanap dahil tumakay siya sa kadahilan ng ayaw niya magpakasal. Maari namin kayong bayaran sa kaliman. Itinaas ni Francis ang isang kamay. Gusto kong siya mismo magpapaliwanag dito. Direkta siyang tinitigan nito. Totoo ba sinabi niya? Sumakit ang lalamunan niya. Mabigat ang katawan na nilapitan ito pero hindi siya sumagot. Sagutin mo ko. Totoo ba niloloko mo lang ako? Nagpapanggap ka para takasan ng pamilya mo. Sumagot ka, Camila! Sa halip na sagutin ito, ay impit siyang humikbi. Nakita niya ang takot na mukha ng mga bata na nasa likod nito. Oo, nagpapanggap lang ako. Hindi totoo na mahirap ako at nangangailangan ng trabaho. Pero totoong intensyon ko na alagaan ng mga bata at totoong mahal kita. Ito ba ang dahilan? Kaya hindi mo magawang sagutin ako. Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadyang saktan kayo. Hangad ko lang naman na makatakas at malaki ang pasasalamat ko dahil tinanggap niyo ako tinuring na parang pamilya. Francis, sana maniwala ka. Totoo kitang minahal at hindi na magbabago yun. Hindi lang ikaw kundi kayong tatlo. Umuwi ka na sa inyo, Camila. Hindi na kita kailangan sa buhay ko. Hindi ko kaya mawala kayo sa buhay ko. Tulungan mo ko. Huwag mo ko hayang ipakasal sa iba, please. Ikaw mahal ko, Francis. Napatiimbagang ito. Sandaling tumahimik. Sa bawat patak ng segundo ay tila hinihiwa ng kutsilyo ang puso niya. Nagkamali ako. Nagkamali ako maniwala sa babae nagpapanggap lang. Kahit na sabihin o ipakita mong mabuti kang tao at nasa yung standard na hinahanap ko. Pero hindi ko matatanggap na niloloko lang ako. Hindi ako magmamahal na manloloko. Lalong lumakas ang pagbuhos ng kanyang mga luha. Patawarin mo ako. Hindi ako nagmamahal ng mga manloloko. Umuwi ka na sa inyo at sundin mong utos ng ama mo. Humingin ka ng tawad sa kanya at hindi sa akin. Pagkasabi niyon,
ay tinalikuran siya. Binuhat ang 2 anak at mabigat ang mga hakbang na umalis. Muntik siyang bumagsak sa sahig pero mabilis siyang sinalo ng bodyguard. Umuwi na tayo, senyorita. Hindi siya umimik at hinayaan ng sarili na tangayin ng mga ito. Natagpuan ni Camila na walang sakit ang ama niya. Nakaupo ito sa parang trono nitong upuan. Nagtatabako habang hinihintay siya. Ang magaling kong anak. Sa wakas ay umuwi na rin. Umupo ka at pag-usapan natin ang masinsinan to. Dumagundong ang maautoridad na boses ng kanyang ama. Hindi niya ito sinunod. Hindi ko na kaya maging sunod-sunuran sa inyo, miski nakadugo kita. At ikaw na lang natitirang kamag-anak ko sa mundo. Sana malaman niyo na hindi niyo ako laruan at hindi niyo pwedeng diktahan ang buhay ko. Camila, alam ko masama ang loob mo dahil ipapakasal kita kay Ian. Pero para rin naman ito sa kabutihan mo. Dapat makapag-asawa ka ng kaya kang buhayin at ibigay ang lahat ng gusto mo. At saka malaking tulong ito sa asyenda natin. Hindi masusukat doon ang kaligayahan ko. Makakaya kong buhayin ang sarili ko at kaya kong tulungang umunlad ulit ang asyenda nang wala sila. Sumusobra ka na, ha? Kayo sumusobra! Dahil gusto niyong ipagkait sa akin ang kaligayahan ko. Kung nandito lang sana si Mommy, hindi mangyayari to. Bumuhos ulit ang mga luha niya. Hinampas nito ang armrest. Tumayo at sinugod siya. Yung pride mo magkakait sa'yo ng kaligayahan mo. Mabait na bata si Ian at sigurado akong maging masaya ka kapag nakilala mo siya. Matutunan mo rin siyang mahalin. Hindi ako magmamahal ng babaerong katulad niya. Sino bang mahal mo? Yung lalaking ginamit mo sa Maynila? Yung biyuda na may kambal na anak? Akala mo siguro hindi ko alam na nandoon ka. Nanginig siya. Paano? Pinasundan kita, Camila. Alam kong tatakas ka sa tulong ni Flora pero hinayaan ko kayo. Pinapanood ko ang galaw mo, pati kung paano ka nagkagusto sa biyudong yon. Sa dami ng lalaki, yung pa talagang gusto mo. Oo. Ano mali doon? Hindi ka pwedeng magpakasal sa lalaki yung miski sabihin mo pang nababagay siya sa pamilya natin. Nakatakda ng kasal mo at bukas makalawa ay magaganap na yun sa ayot sa gusto mo. Dad! Paulo, ikaw nang bahala sa anak ko. Make her behave and make sure she won't escape again. Utos nito sa bodyguard bago siya tinalikuran. Napaupo siya sa sahig at mapait na humagulgol. Sa huli ay dinala siya ng alalay nito at ikinulong sa silid niya. Namulat na lamang siya isang araw na nakasuot na ng trahe at hinihintay ang seremonya ng kasal. Lihim siyang umiiyak sa gitna ng ngiti ng lahat. Samantala, 2 araw ng desperado si Francis. Nagmukmuk siya sa kanyang silid at hindi sana lalabas kung hindi dumating ang kuya niyang si Jasper. Ang kanyang takbuhan tuwing nasa ganoon siyang sitwasyon. Sa 3 niyang kapatid ay itong pinakamalapit sa kanya. Nasa ibang bansa ito kasama mga magulang niya at umuwi dahil nalaman na may problema siya. Francis, bumalik ka naman na sa dati. Sino naman ba ang may kagawa nito? Pinapayuhan kita palagi na huwag ka nalang mag-asawa ulit. Sinasaktan mo naman ang sarili mo. Anito. Hindi mo madidiktahan ang puso ko. Kapag titibok yan, titibok talaga yan. Hindi mo ako masisisi kapag nagmahal ulit ako. Nabalitaan ko na in love ka sa yaya ng kambal. Siya rin ang dahilan kaya nakipag-break ka kay Diana, tama? Oh damn, nagpapakatanga ka para sa isang maid. Hindi siya totoong maid. Nagpanggap siya para takasan ng ama niya. Nakatakda na siyang ipakasal sa iba. Inaamin ko, galit ako sa kanya pero hindi ko kayang magising araw-araw na hindi siya masisilayan. Parang hindi ko na makikita ang liwanag kapag wala siya. Tuluyan niyang pinakawala ng mga luha. May punto ka pero hayaan mo na lang ba na tuluyan siya mawala? Bakit hindi mo siya ipaglaban sa pamilya niya? Paano kung kasal na siya? Di siguraduhin mo, umayo ka't puntahan mo siya. Kung hindi ka pa kasi nagbabagal-bagal, di baka kayo na ngayon. Mahal mo pala pero nagdadrama ka rito parang babae. Lalaki ka, tumayo ka rin at puntahan mo siya. Talino ka naman pero pagdating sa pag-ibig, parang walang silbi ang utak mo. Nahimasmasan siya sa real talk nito. Hindi kalaunan ay natagpuan niya ang sarili na bumabiyahe patungong Lipa. Kilala ang pamilya Dizon sa lugar na iyon. Nagtataka siya sa matagal na pag-usad ng trapiko, kaya ibinaba niya ang bintana at tinanong ang driver ng motor. Anong meron? Bakit hindi umuusad? Iritable nitong tinaas ang banika. Nangiistorbo na naman ang mga Dizon. Sobrang mga OA para sa kasal lang. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Paano kung si Camila ang ikinakasal? Kanino kasal ba?
Anak ni Teodoro na si Camila at... Sinara niya ang bintana dahil nasasaktan na siya sa naririnig. Malapit na pala siya sa simbahan ng bayan kaya ipinarada niya sa tabi ang sasakyan at patakbo nagtungo doon. Sa kabilang banda ay nagising ang diwa ni Camila nang kinurot ng ama niya ang braso niya. Ngumiti ka. Utos nito. Ngingiti ako kapag patay na ako. Sarkastiko niyang tugon. Naningkit ang mga mata nito. Hindi ako nakikipagbiroon dito. Sana lumigaya kayo, Dad. Dahil makuha mo na lahat ng gusto mo. Tumahimik ka. Hinatak nito ang kamay niya at tila kinaladkad siya papuntang altar. Mariin niyang kinagat ang ibabang labi. Pinipigilan ng galit at matalim na inirapan na magiging asawa niya. Kagaya niya, ay matalim din siyang tinitigan nito. Halatang hindi rin ito gustong magpakasal. Nasa altar na sila. Binuksan ng pari ang Biblia pero imbes na magsalita, ay inangat nito ang ulo at iginala ang mga mata sa madla. Bago simulan ang seremonyang ito, mayroon bang tutol sa pag-iisang dibdib na ito? Magsalita na ngayon o manahimik na lang habang buhay. Naghari ang nakabibinging katahimikan. Nanginginig ang mga kamay niya habang nakayuko. Umaasa na sana ay may sumagip sa kanya. Biglang bumukas ang malakas sa pinto. Napalingon ang lahat doon. Nanlaki ang mga mata niya na makita si Francis. Mukhang hingal pa ito mula sa pagtakbo. Francis, bulong niya. Sana hindi siya namamalikmata. Tumututol ako! May ilan na napanganga. Ang ilan ay nanlaki lang ang mga mata. Automatikong napatayo ang ama niya na umusok ang ilong sa galit. Anong kahibangan to? Ang lakas ng loob mo sirain ang kasalang ito. Kung sino ka man, lumayas ka! Guard! Itinaas si Francis sa mga kamay. Hindi natuloy ang pagdakip dito nang binilisan ng paghakbang. No, I won't stand by while she was forced into this marriage. May karapatan siya pumili kung sinong gusto niya at wala kang karapatan diktahan siya. Namilisbis sa mga luha niya. Sinugod siya ng kanyang ama pero inunahan ito ni Francis. Tigilan mo ng kahibangan mo, senyor. Bitawan mo ang anak ko! Dad, tama na. Mahal ko si Francis at kahit kailan hindi ko pakakasalan si Ian. Bulalas niya. Para ito sa kabutihan mo. Hindi. Para ito sa kabutihan mo. Buhay ko at gagawin ko kung anong gusto ko. Bumaling siya sa lalaki at ginagap ang kamay nito. Francis. Nagbulungan ng mga bisita. Yumuko ang groom at lihim na natawa. Gumawa ka ng paraan, Ian. Utos ng ama niya. Pasensya na ho doon. Hindi ko gustong anak nyo at tama lang ang ginawa niya. Gumising na ho kayo. Tugon nito bago tinalikuran ng ama niya. Humigpit ang pagkakahawak niya kay Francis. Sabay silang tumango saka tumakbo palabas ng simbahan habang nagkakagulo ang lahat. Tumakbo sila ng tumakbo hanggang sa kapusin sila ng hininga. Namalayan niyang napadpad sila sa kahabaan ng kalsada. Pareho silang humihingal. Salamat. Kung hindi ka dumating, baka tuluyan ako naging alipin ni Dad. Sa kabila ng lahat, pinili mo pa rin akong tulungan. Iyak ulit siya. Aminado akong galit ako sa'yo. Pero hindi ko kaya makita kang ikakasal sa taong hindi mo mahal. Wala akong pakialam kung ano man ang ginawa mo nun. Ang mahalaga, makakasama ulit kita. Lumapit ito sa kanya at hinawi ang ilang hibla ng buhok niyang tumatakip sa mukha niya. Sana, mapatahod mo pa rin ako. Matagal na kitang pinatawad at kinalimutan ng mga masasamang eksena sa nakaraan natin. Naiintindihan ko na kung bakit mo ginawa yon. Tinutop nito ang kanyang pisngi. Mali man ito sa paningin ng iba, pero mahal kita at handa kitang ipaglaban. I want you to be with me forever, Camila. Hindi ko alam ang sasabihin ko, pero maraming salamat sa lahat-lahat. Hindi ko alam kung deserving ba ako ng pagmamahal mo. Dinamay pa kita sa gulo ko. Shh, Dana. Mahal kita at handa ako sa consequences ng pagmamahal na yon. Hindi ko kaya mabuhay na wala ka. I love you, Camila, and I would like to spend my whole life with you. Pinunasan nito ang mga luha niya gamit ang daliri, saka inilapat ang noo sa noon niya. Love you, Francis. I almost lost you today, and I can't bear that thought ever again. Then, labanan natin ang magkasamang magulong mundo. Handa ka na ba? Ngumiti siya at bahagyang napatango. Ilan segundo lang ay unti-unting inilapit ni Francis sa mga labi sa labi niya.
Pumikit siya't dinama ang banayad at malambot itong halik hanggang sa lumalim yun. Sa gitna ng magulong mundo ay nanaig ang kanilang pagmamahal at walang sino man ang hahayaan nilang sumira niyon. Sumama siya dito sa Maynila. Masaya siyang sinalubong ng kambal. Hindi kalaunan ay nagpakasal sila sa simbahan. Walang magawa ang kanyang ama ngunit hindi pa rin tinanggap si Francis. Pero sa huli ay nagustuhan din ito ang asawa niya at ipinagmalaki sa ibang tao. Lumago rin ang asyenda nito tulad ng nais nito. Napagpasya nilang tumira sa Nasugbu. Nagpatayo ng ilang negosyo at doon na pinalaki ang kambal. Biniyayaan din sila ng 3 malulusog na babaeng anak makalipas ang ilang taon. Namuhay sila ng payapa sa probinsya at paminsan-minsan na lamang sila nagtutungo sa Maynila. Kung hindi siya naging matapang, malamang na hindi niya nakilala si Francis at hindi niya matatamasa ang totoong kaligayahan na pinapangarap niya. Minsan, kailangan lang nating lumaban upang hindi tayo magawang manipulahin ng nakakataas sa atin. The End. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!